Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Jesucristo ang manatili sa atin. Muli po, isang magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, umaga, anumang oras po tayo na nakakarating ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng ating ginagawang live stream at ng ating mga broadcast. Maraming salamat sa Panginoon at meron tayong mabuting pagkakataong kagaya nito. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, kami po ay sama-sama na nagwe-welcome sa inyong lahat dito po sa ating Mass Indoctrination. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa inyong lahat saan man kayo naroon. Salamat po sa Diyos at isinapit ang ating araw na ito na pasimula ng ating indoctrination session. Loobin po ng Diyos kung atin pong maitataguyod ito hanggang sa matapos, matutuhan natin ang aral ng Panginoong Hesukristo. Ayon po sa Biblia, ang doktrina ni Kristo, at ito naman mapapatunayan namang buong buo, na ang doktrina ni Kristo ay ang doktrina ng kabanalan. Wala pong halo ito na kaipokritahan, walang halo na pagpapakunwari. Sa stress ng unang Korinto, ganito po ng unang Timoteo, ganito nakasulat. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Ayan, sabi po ni San Pablo, kung ang sino man nagtuturo ng ibang aral, palalo yun. Walang alam yun pag nagturo ka ng ibang aral. Kaya wag po kayong magagalit mga kapatid. Ang magtuturo ng ibang aral, iba sa aral ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, doon sa versikulo 4, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman. Mga ignorante ang magtuturo ng ibang aral. Kasi, ang sabi doon sa 3, kung ibabalik natin, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, alin yung salitang nakagagaling? Sa makatwid baga ay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Pag ang gusto po natin ay matuto ng kabanalan, yun yung aral ni Kristo. Yun yung doktrina ni Kristo. Yun yung salitang nakagagaling. Basahin natin yan sa English, kapatid na Daniel. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. On the words of the Lord Jesus Christ and the doctrine which is according to godliness. Kaya po, kung Biblia ang pag-uusapan mga kapatid, ang doktrina ng ikababanal. Meron kasing mga doktrina mapapasama ang tao pag sinunod Huwag kayong magagalit. Magsasabi ako ng ilan. Yung doktrina ng Mormons na pagka umalis na sa kanila, ay hindi na masasakop ng dugo ni Kristo, yung tao raw na yon para maligtas pa, kailangang magbubo ng kanyang sariling dugo.
Kaya sa unang panahon ng Mormons, ang lumalaban sa Mormons, pinapatay nila. Ito po hindi ito paninira. Nasa doktrina nila ito. Hindi doktrina ni Kristo ang pumatay ng kapwa, kahit pa pati kaaway. Pakinggan nyo ang sabi sa Mormon Doctrine na sinulat ni Bruce McConkie, isa sa kanilang mga apostol, sa page 92 na tinatawag nilang Blood Atonement Doctrine. But under certain circumstances, there are some serious sins for which the cleansing of Christ does not operate. And the law of God is that men must then have their own blood shed to atone for their sins. Ayan. Hindi maitatago yan ng Mormons. Kaya lang ngayon ay gipit na sila sa batas ng Amerika. Pero noong malaya pa silang malaya, ang kanilang mga mismong miyembro na tututol sa kanila, papatay nila. May record po tayo niyan. At merong saksi dyan. Ito po ang isang saksi. Isa sa mga anak ng mga apostol ng Mormons. Pakinggan nyo sandali. Ayoko kasing magsalita ng walang batayan eh. Yang doktrina na yan, hindi doktrina ni Kristo yan. Nagtuturo ng kawalanghiyaan yan na ang isang tao, pagka hindi nasakop ng kanilang relihiyon, ay hindi na masasakop kika ng dugo ni Kristo. Kaya dapat ang kanya mismong dugo ang ibubo. The atonement by his own, to shed his own blood. Napakawalanghiyang doktrina ng Mormons yan. Kaya lang kung iisa-isahin ko talaga, dadami eh. Yung doktrina na itinuro ng isa sa ating mga kababayan na Pilipino, na pagka hindi kasama sa kanilang iglesia, kahit saan ay tayo makarating. Parang ganun. Yung doktrina na ang mamatay at pumatay dahil sa sugo, maliligtas. Kaya lalakas ang loob ng miyembro na pumatay dahil sa kanyang kinikilalang sugo. Yung doktrina na lipulin ng mga kaaway. May ganyang relihiyon, mga kapatid. Pag kaaway ka, lilipulin ka. Yan, masasamang doktrina yan eh. Hindi ko na nga lang, huwag na lang nating ipatugtog kasi pag pinatugtog natin, pinuputol ng YouTube yung mga ebidensya natin. Ito, nakatanggap ako ng message na huwag na po nating patugtog kasi baka putulin na naman tayo ng YouTube. Ang masasabi ko, mga kapatid, may doktrina hindi nakagagaling. May doktrina nakasasama. Kaya ang sabi ni Pablo, kung sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral, sa doktrina. Yung pong aral, doktrina yun eh. Sa Greek, doktrina po yun eh. Sa aral o doktrina ayon sa kabanalan. So ang doktrina ayon sa kabanalan, sa English nga, ang pagkakatranslate, doctrine according to godliness, ay yun nga yung salita ni Kristo. At yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Kumbaga, kung hindi kayo naniniwala sa akin, at galit kayo sa akin, marami kasing galit na nakikinig, take this as a challenge. Makinig kayo sa ating pag-aaralan doktrina. Hindi kayo naniniwala, galit kayo. Tignan nyo, parang hamon sa inyo. Ito bang doktrinang ito tinuro sa inyo? Sa inyong kinalalagyang relihiyon.
Kasi kung hindi tinuro sa inyo, iba ang naituro sa inyo. Yun yung sinasabi ni Pablong mga palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Yan ang nakasulat. Kaya po, dapat para wag tayong maparatangan o maatangan ng pagiging palalo sa harap ng Diyos, wag tayong magtuturo ng ibang doktrina. Ang dapat nating ituro, yung doktrina ng Panginoon Kristo. Yung salita ni Kristo na doktrina na ayon sa kabanalan. At yan po ang ating pag-aaralan. Maniwala kayo, hindi kayo maniwala, sasabihin ko po ito. And kung ayaw niyong maniwala, take it as a challenge at tanungin niyo ang sarili niyo pagkatapos, itinuro ba ito sa inyo? Sa inyong kinaanibang relihiyon na ang claim kayo ang totoo, kayo lang ang maliligtas, kayo lang ang kay Kristo, no? Kayo lang ang sa Diyos. Ang itinuro ba sa inyo doktrina ni Kristo o doktrina ng tao? Kasi delikado po, mga kapatid. Pagka tinuro sa atin doktrina ng tao, walang kwenta lahat ng gagawin natin sa relihiyon. Basahin natin ang 7:7 ng Marcos sa English, sa Tagalog, at sa 6 na vernacular. Kapatid na Daniel. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, nga nagapanudlo sila, ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tao. Dapot alang kabaldugan ing pamanyambara kako, uling ing doktrina at tuturura, ila ding kautusan da ding tao. Ngem, bareng-bareng ti panagdaydayaw kanyak, daydayaw da kanyak, insursuruda, akas pag-alagadan da, dagiti bilbilin, dagiti tattao. Tara, sayang sana ang pagsaramban ninda sako, na nagtutukdo kan mga usipon nin tao na pinakang tugon. Walay pulos ang pagsimba nila sa akon, nga nagatudlo, subo nga mga pagtulunan sang mga sugo sang mga tao. In vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kaya po gusto ko na anyayahan kayong mag-aral ng doktrina ni Kristo. Sa panahon o sa paraang ito, marirealize nyo, ang itinuro ba sa inyo doktrina ni Kristo o doktrina ni Manalo? O doktrina ng Mormons? O doktrina ng Saksi ni Jehovah? O doktrina ng iba-ibang mga iglesyang hindi mababasa sa Biblia? Diyan po tayo ngayon magko-concentrate sa doktrina ng ating Panginoong Kristo. At umaasa ko mga kapatid, gagamitan nyo ng inyong malawak na pangunawa kasi napakaraming doktrina ngayon eh. Magugulat ka sa mga doktrina ngayon ng mga tao na mga naimbento ng mga tao. Dito lang sa Brazil may doktrina na no? Yung kampanya, tatawagin yung mga miyembro, parang magpapagalingan. Mamamanata na tuwing unang Sabado ng buwan, something like that, magbibigay ng malaking halaga ng pera, something like that. Merong vow o pangako o panata, pera na naman uli. Merong mesa ungida, yun daw lamesa na pinagpala. Yung lamesang pinagpala, huhulugan mo ng pera. Pera ang ilalagay mo dun sa lamesa, hindi pagkain.
At yun daw ang Mesa Ungida. Meron naman na doktrina rito na Fogueira Santa, na pupunta raw sila sa Sinai, sa bundok ng Sinai, ihahandog yung mga ikapo. Naku, katakot-takot na doktrina yan, ano? Na puro pera ang pinag-uusapan. Sa buong mundo, ganyan naman talaga nangyayari. Bigla ka na lang makakarinig ng mga doktrina na kakatuwa, hindi, wala sa Biblia. Walang mapagbabatayan sa Biblia. Kagaya nung doktrina ng Katoliko na wag na muna nga natin banggitin, saka na lang. Kasi baka naman yung ating mga tagapakinig na Katoliko ay magtampo. Gusto ko na lang pag-aralan natin ngayon ang doktrina ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Para makita nyo kung yung bang ginagawa natin sa ating mga relihiyon, yung bang ating pinapractice, yun ba talaga doktrina ni Kristo? At ang unang-una po nating pag-aaralang doktrina, para lang nyo mapatunayan na ang layunin ko talagang i-share sa inyo. Hindi naman ako magtuturo na para bang ako profesor. Ang profesor po si Kristo 4 ng Judas, basahin natin kapatid na Daniel. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Meron po tayong iisang guro sa Biblia. Meron tayong iisang profesor, si Kristo. Kaya kung ang sino man magtuturo, hindi yung doktrina ni Kristo, masama ibig sabihin nun sa lahat ng anggulo. Bakit? Marunong ka pa kay Kristo? Siya yung iisang guro Siya lang ang dapat na magturo sa atin. At ang katunayan, tinuruan niyang mga apostol, ginawa niya ring mga guro para naman magturo sa atin. Pero magtuturo tayo labas doon sa doktrina o aral ni Kristo. Masamang yun, masamang diwa po yun. Pagpapalalo yun sa harap ng Panginoong Diyos na sabi ni Pablo, kung ang sino man nagtuturo ng ibang aral, ang gayon ay palalo. Yan po ang kasamaan. Na magturo ka ng ibang aral, kapalaluan, hindi doktrina ni Kristo. Kaya po sa ating pag-aaral, alamin natin ang doktrina ni Kristo. At ang unang doktrina natin pag-aaralan ngayon, kung nandyan na kayo, medyo naghihintay-hintay po ako nung ulat kasi ng attendance Kasi meron tayong attendance na nakikita ko sa loob ng mahigit na 1 buwan. Gusto ko sanang maintay-intay yung mga, kung dumating na yung majority ng ating attendance, ay samantalang wala pa, parang ako'y nag-i-introduction, mga kapatid. Introduction kasi mahalaga rin naman po yan Sana naintindihan ako na nagbibigay ng ulat na as early as possible, maibigay nyo na yung ulat ng ating mga taga-subaybay para alam kong meron ng quorum at hindi masyadong humaba yung aking introduction. Sabagay, yung introduction naman natin, hindi naman po masama. Aral ng Kristo yun Pinapakita ko lang yung basis, pinapakita ko lang yung pundasyon kung saan tayo dapat mag-umpisa. Ayun, parang kumbaga sa kanta, merong poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song, to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go along. Yun po yung introduction. Hindi pa yun yung kanta, pero maganda na rin.
ang kanta, ang sabi doon sa translate at sa introduction, to be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Yun ang kanta, Fly Me to the Moon. Pero maganda yung introduction. Ngayon, yung pong ating nakaraang ilang minuto, introduction yun. Para i-prepare ko po kayo sa talagang doktrina proper. Ang unang doktrina, ang pag-aaralan natin, yung unang-unang doktrinang itinuturo ni Kristo. Basahin natin ang unang Timoteo 2:1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Yan. Unang-una sa lahat, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Isa po sa pangunahing doktrina ni Kristo sa atin, mga kapatid, ay ang matuto tayong dumaing, manalangin. At pagka yun ang ating pag-uusapan, nagtuturo ito ng pananampalataya. Kasi hindi ka naman mananalangin sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. So, it goes with faith. Pag ang pananampalataya ang pag-uusapan, ang unang-una sa lahat, meron tayong kinikilalang dadaingan, pananalanginan, pasasalamatan. Yun ang Diyos. Ang unang-una sa lahat ng mga bagay na sinasabi ni Pablo ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Pangunahin yan sa mga aral ng Panginoon Kristo. Yang pananalangin. Basahin natin sa English at tapos sa mga vernaculars. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Busa nagatambag ako, una sa tanan, nga ang mga pagpakiluoy, mga pagampo, mga pagpangamuyo, ug mga pagpasalamat, pagabuhaton alang sa tanang mga tao. Yuyusukupin. Sige kapatid, ala ko Ilocano na eh. Yuyusukupin, makauna king sabla, king gaptandasa ing pamagamuamu, pamanalangin, pamanigapu, pamipasalamat, king ulira ding sablang tao. Ibalakad ko, ngarod, nga iyon una, maaramid kumadagiti araraw, daw-dawat, panangi babait, panagyaman, maipuon kadagiti isu amin na tattao. Kaya ako nagsasadol enot nagayo, na an mga pagngayo-ngayo, an mga pamibi, an mga pakimaherak, an mga pagpasalamat, gibuhon manungod sa gabos na tawo. Niyan, nahauna sa tanan, nagapangabay ako nga ang mga pagampo, mga pangamuyo, mga pagpakiluoy, mga pagpasalamat, himuon tungod sa tanan nga tawo. Ayon, maliwanag, isa sa mga pangunahing doktrina ni Kristo, matuto tayong manalangin, manaing,
magpasalamat para sa mga tao. Actually, ang ipapanalangin natin, lahat ng mga tao, sabi sa Biblia. First of all, then I urge, I exhort therefore, first of all, supplications, prayers, intercessions, giving of thanks, be made for all men. Meron pala tayo, kung tayo pala Kristiyano, may obligasyon pala tayo panalangin lahat ng tao eh. At ang kasunod na talata sa 2, ang mga hari nasa mataas na kalagayan, no? Upang tayo mga buhay na tahimik at payapa. Pati pala yung mga nasa gobyerno, papanalangin natin. At hindi lang yung ating mga na may minuno sa gobyerno, pati kaaway, papanalangin natin eh. Basahin natin ang Mateo, kapatid na Daniel. Obligasyon pala ng Kristiyano yun na manalangin para sa kaaway. 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ayon, ang liwaliwanag. Oh. Tinuturo ba to sa inyo na idalangin yung kaaway, mga kababayan? O ang dalangin parang yung dalangin ng mga manalista, ipaghiganti mo kami! Ganon. Antindi. Alang sabihin na lang na yung mga kaaway nila magkamatay. Yun din ang panalangin ni Manalo No? Sabi ko nga ika sa Diyos. Marami naman dapat bahain, sabi ni Manalo. Hindi pa itong mga ito ang binaha mo para malipol. Oh. Yan ba ang panalangin para sa kaaway? Malipol. Mali yan. Mali. Mga kapatid, kung ang doktrina ni Kristo ay ipanalangin ng kaaway, ipanalangin mo ang kaaway mo na mapabuti, makakilala, magbalik loob sa Diyos. Hindi mo ipapanalangin magkamatay, malipol. Baka sabihin nyo, nandadaya ako, naninira ako. Pakinggan nga natin ang panalangin. Pakinggan lang natin. Hindi naman ito galing sa YouTube. Isipin nyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga taga-opisina, kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Pagka nag-uulat sa akin, kagalit. Saan nyo gusto-gusto? Paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Sabi niya raw sa Diyos, ba't hindi mo ito binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Yun ba ang panalangin na ipapanalangin natin sa kaaway? Na malipol ang ating kaaway. Hindi po ganon, mga kapatid. Kung talagang seryoso kang Kristiyano, hindi mo sasabihin yun na malipol ang kaaway mo yung ang kaaway mo mahulog o yung kaaway mo tawag doon, mabuwal. Sabi nga ng Diyos, huwag kang matutuwa pag ang inyong kaaway mabubuwal. 24:17 ng Kawikaan. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Awal nga na nabuwal yung kaaway mo, matuwa ka Bawal yun Huwag kang matutuwa. Kundi ang utos ni Kristo, idalangin ninyo ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. In English it says,
But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Kulang ng konti. Sa Tagalog kasi, ngunit sinasabi ko sa inyo, idalangin ninyo ang inyong kaaway. Ibigin ninyo ang inyong kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Sa English, mas kumpleto eh. Ang sabi sa English, I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ewan ko kung sa vernacular, tama rin. Doon sa Bisaya, ang sabi doon, apan ako nagaingon kaninyo, higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalangin ninyo ang nagapanghimaraot kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo, ug pagampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan, ug nagalutos sa kaninyo. Mas kumpleto sa Cebuano kaysa sa Tagalog. Sa Pampango, kapatid na Rodel. Dapot ke kayo sasabihan ko, luguran nyo din ke kong kasalang, at panalangin nyo detang ke kayo liligalig. Ang din pala sa Kapampangan, kapatid na Rodel eh. Kulang din siya. No? Opo, kulang po. Tuklasin natin sa Ilocano. Ngem siya kunak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusuryo ket ikarkararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. Alagad ako nagsasabi sa indo, mamu tanindo an sa indong mga kaiwal, asin ipamibiinindo an mga naglalamag sa indo. Apang ako nagasiling sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway, kag pangamuyo kamo tungod sa mga nagahingabot sa inyo. Tingnan ninyo mga kababayan, no? Pinapakita ko lang sa inyo ang diferensya ng mga translation. Hindi ko po pinapalitan ng Biblia. Gusto ko kayong ibalik dun sa mga original na mga matatandang manuskrito. Sa matatandang manuskrito, tama po yung sa Ingles. Tama rin yun sa Cebuano. Pero sa ibang salin, sa vernacular, kulang eh. Kulang. Tingnan natin sa interlinear, sa Greek. Doon po sa Greek manuscripts na nilagay nila sa interlinear. Tingnan ninyo, mas tama yung English at tama yung Cebuano kaysa sa ibang salin. Ang sabi po sa interlinear, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Ayun, yun ang mismong nasa Greek. May bilang po kasi ang mga numero niyan eh. Ang mga words o mga salita, may bilang. Makikita mo pag kulang eh. Marami itong may bilang na salita na ito eh, pero sa Tagalog, kulang eh. Dapat kung ito itatagalog natin ng mas apropriado, siguro mas maganda tignan natin dun sa bagong ang Biblia. Baka mas tama. Ay, mali, kulang din. Sa magandang balita, Biblia, kulang din. Saan pa? Ano pa bang talin sa Tagalog? Kulang din. Sambayan ng Pilipino, kulang din. Pero tama sa Bisaya. Oh. Sabi sa Bisaya, higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang nagapanghimaraot kaninyo. Buhata ang maayo. Yun ang wala sa Tagalog at saka sa ibang salin. Buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo. Ug pagampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan ug nagalutos kaninyo. Merong mga kulang sa iba-ibang salin ng Biblia. Pero tama po ang pagkakatranslate sa English.
Sabi ng ating Panginoon Kristo, I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Wala sa Tagalog yun. Do good to them that hate you. Wala rin sa Tagalog yun. Ang nasa Tagalog lang yung kasunod. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Kaya po, yan ay aral ni Kristo. Kasama sa ipananalangin ang kaaway. Kaaway personal, kaaway ng pananampalataya, kaaway ng lahi mo, kaaway ng pamilya mo. Kasamang ipapanalangin yun eh. Kung tusunod tayo sa doktrina ni Kristo, aba, ang nangyayari ngayon sa relihiyon, pag hindi nila karelihiyon, bobombahin ka. Pag hindi nila karelihiyon, ay sasagasaan ka. Wala ka namang ginagawa, nag-aabang ka lang ng bus. Sinagasaan ng mga walang hiya doon sa London. Napakatitinding gagong mga relihiyon ito. Na walang ginagawang masama sa iyo yung kapwa mo tao, sasagasaan mo. O kaya pasasabugan mo. O kaya aambusin mo. Wala namang ginagawang masama sa iyo. Yung itinuro ni yung puno ng NPA, anong pangalan ng walang hiya na yun? Yung nasa Netherlands. Yung itinuro sa kanyang mga alagad sa Pilipinas, si Joma Sison. Ang itinuturo assassinate yung mga sundalo, yung mga pulis na namamahala, nagmamantini ng kapayapaan sa mamamayan. Bakit nyo papatayin? Bakit? Kasi hindi ka taka-taka. Kasi yung movement ni Joma Sison, mga ano yan mga komunistang hindi naniniwala sa Diyos yan Kung sakali naman meron sa inyo naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo, ba't kailangan patayin nyo? Hindi naman gumagawa ng masama sa inyo mga kawal. Akala ko ba ang kalaban nyo, gobyerno? Empleyado lang yan Ba't pinapatay nyo? Mag-isip kayo mga kababayan, Hindi nyo dapat patayin. May pamilya rin yan. May mga anak na umaasa. May magulang maaaring sinusustinihan. Yung mga sundalo na yan. At yan ang pinakamahirap na trabaho. Na ikaw sundalo para kang bala ng kanyon. Ikaw ang laging ihaharap sa mga rebelde at saka sa mga gera. Tapos yan papatayin ninyo. Hindi naman kayo ginawa ng masama. Kung laban kayo sa gobyerno, ba't yung sundalo ang ating papatayin? Mag-isip kayo mga kababayang NPA. O baka kayo nabulag na niyang tarantadong si Joma Sison. Gago yan. Gago yan. Rebelde yan Wala naman sinang-ayunang mabuti yan Lahat ng presidente, matanda na kasi ko, alam ko na nangyayari Lahat ng maging presidente, kalaban niyang mga yan. Yan si Joma Sison. Ang ibig sabihin niyan, gusto niyan siya maging presidente. Kasi wala siyang sinang-ayunan na presidente. Kala ko nga, sasang-ayon na kay Duterte, kay presidente. Bandang huli, kalaban din. Kaya walang sinasang-ayunan yan. Pag ang isang tao walang sinasang-ayunan, ibig sabihin, siya ang may gusto lumagay dun sa lugay na yun. Patawad, mga kababayan. Kailangan lang kasi ituro ang doktrina ni Kristo. Na ang doktrina ni Kristo, unang-una sa pananalangin, nagtuturo ng pananampalataya. Ikalawa, nagtuturo ng kabutihan para sa kapwa. Para ipanalangin mo, pati presidente. Kasi nakasulat panalangin ninyo ang lahat ng tao, ang mga hari, ang mga nasa mataas na kalagayan, papanalangin. Aba, ang paring Katoliko, ang panalangin, mamatay si Duterte. Ganun ba itinuro sa iyo ng iglesia mo? Ipanalangin mong mamatay yung kaaway mo. Tingnan nyo itong paring ito. Kabuluhan ang nangyayari na ginawa ng hiya pati ang ating relihiyon, pinabastos pati ang ating Diyos. Sinabi ng ating simbahan na magdasal. Pero medyo, sabi ko,
O sige, magdadasal. Kaya pinagdasal ko na magkasakit si Digong. Hindi kasi magkasakit si Digong, no? Bakit ganon? Ang panalangin mo sana, yung panalangin utos ni Kristo na ikabubuti ng kapwa mo. Sabi nga, gawan mo pa ng mabuti. Yung kaaway mo, gawan mo pa ng mabuti. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Ang liwanag niyan, aral ni Kristo yan. Hindi inimbento ni Soriano yan, mga kapatid. Kaya kailangan ituro. Kahit ako lang ang mag-isang magturo, okay na sa akin. Kahit pagkaisahan nyo kung lahat mga pastor ng demonyo, magalit na kayong lahat sa akin. Basta maituro ko yung aral ni Kristo kasi yun ang dapat ituro eh. Utos ni Kristo yun eh. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi niya po yan sa Mateo 28:20. Ituro lahat ng bagay. Tinuturo nyo ba ito na sa pananalangin, nagtitiwala tayong may Diyos, makapangyarihan sa lahat, kasama sa ipananalangin natin lahat ng tao, pati ang ating mga kaaway, pati ang mga namiminuno sa pamahalaan, ipapanalangin natin. Kaya nga sinasabihan ko yung mga kapatid, huwag niyong babastusin ang mga namiminuno sa pamahalaan. No? Huwag natin babastusin kagaya nung iba. Kagaya nung nakita ko, meron naglagay sa Facebook. Ito piliin ninyo kung ano wala si Leni Robredo. Sabing gano'n. Una, utak, puso, A, B, kaluluwa, at apat nilagay. May namili. Wala ikang utak, wala ikang puso. Isa naman, wala ikang kaluluwa. Sabi ko, para naman yatang panghahamak ng masyado sa kapwa. Sabihin mo na walang puso at saka walang kaluluwa at walang utak ang isang abogada. Abogado yun eh. Si Vice Presidente Leni. Kung hindi kanya kapartido, wag mo naman siyang masyadong lalaitin. Halimbawa, may ginagawa siyang hindi tama, pagsasabihan. Pero para ismulin mo na siya ng todo-todo. Ako po, kuminsan hindi ako rin sang-ayon sa sinasabi niya eh. Lagi siyang mayroong punto na laban sa kay Presidente Duterte. Pero siyempre kasama siya sa ating kapwa-tao. Hindi ko naman siya kaaway. Kasama siya sa panalangin na sana maliwanagan ng kaisipan para magkaisa-isa ang ating gobyerno. Pero meron ako nakikita, hinahamak yung mga senador. No? Kahit nakahamak-hamak pa, hindi naman natin dapat gawin yun, mga kapatid. Kung meron siyang ginawang mali, sabihin natin. Pero para hamakin natin personally na tawagin mong baboy, senador ng Pilipinas, tawagin mong baboy, lagyan mo pa ng parang litsyo na, meron ganun ako nakita eh. Alam niyo mga kapatid, ito aral ni Kristo ito na mananalangin tayo, pangunahing aral. Papanalangin natin lahat ng tao for the betterment of their being. Tapos, pati ating kaaway, papanalangin natin. Pati yung mga nasa gobyerno, papanalangin natin. Palagay mo, kurap. Kung sabi ng iba, kurap naman ka, di panalangin mo. Pag nakita ng Diyos yung kakurap-kurap niya, malay mo, palitan siya ng Diyos. Kung pinapanalangin mo siyang bumuti, ayaw niya magpakabuti, bahala ng Diyos sa kanya. Pero obligasyon natin, kung talaga tayong Kristiyano, ipanalangin natin ang ating mga kapwa-tao. Lahat ng tao. Pati ang ating mga namiminuno sa pamahalaan, pati ang ating mga kaaway. At gawan pa natin ng mabuti ang sabi ng salita ng Panginoon Kristo. Yan po ba'y tinuturo sa atin, sa ating iglesia, na ang kaaway papanalangin para bumuti, gagawa ng mabuti, no? O ang itinuro sa atin bombahin nyo yung kaaway, lipulin nyo yan,
O kaya yung kaaway nyo ay anuhin nyo, demanda nyo ng lahat ng klase ng demanda. Ganyan. Ganyan ba? Hindi po ganyan. Ngayon, nakita natin ang kapiraso sa aral na tungkol sa pananalangin. Mananalangin tayo para sa lahat ng tao. Pananalangin ang mga nasa gobyerno. Pananalangin pati kaaway. Ang ibig sabihin nun, kung kaaway, papanalangin mo, lalo na yung asawa mo, lalo na yung anak mo, lalo na yung pamilya mo, lalo na yung kapatid mo sa Diyos, yung mangangaral mo, yung kapitbahay mo. Dapat pinapanalangin mo lahat yan kasi meron kang kailangan sa kapitbahay. Mga kapatid, baka hindi tinuturo ito sa inyo kasi merong magkakapitbahay, magkakagalit eh. Ang aral ng Biblia, ito, tungkol sa kapitbahay, yung tinatawag sa English, love your neighbor. Na kung tatagalogin, mahalin ang iyong kapitbahay. Ano ibig sabihin nun? 27 Gs ng kawikaan. Pakinggan niyo. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Maigi ang kapwang malapit kaysa sa kapatid na malayo. Yung kapitbahay, malapit yun eh. Mahal ka nga ng kapatid mo, malayo naman. Nasa Pangasinan, nasa Paranaque ka. Nagipit ka. Alin ang mas mabuti na makakatulong agad sa'yo? Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Kaya yung salitang love thy neighbor, yung mas malapit, yung paligid ng tinitirahan mo, kalapit kwarto mo, kalapit kondo mo, diyang mga yan, may obligasyon tayo bilang Kristiyano. Hindi kagaya nung iba, nakita ko kasi nung nandoon ako sa Pikampa, nag-restaurant ako ron eh. Ang mga magkakalapit, hindi man lang nagbabatian, nag-iismiran. Ganon din sa mga kondominium. Masalubong mo, di ka man babatiin. Sabi sa Biblia, may obligasyon tayo na gumawa ng mabuti, ipanalangin ang kapwa. Kahit na yan ay hindi mo ka mag-anak, kahit hindi mo ka mag-anak, dapat may obligasyon kang mahalin kasi ang sabi po sa Biblia, maigi ang neighbor o kapitbahay na malapit kaysa sa kapatid na malayo. Sa English, yun ang sinasabi. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung 27:10 of the book of Proverbs. Thine own friend and thy father's friend forsake not. Neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother far off. Yan. Better a neighbor that is near than a brother far off. Kaya alam nyo, ito, obligasyon to eh. Utos ito ni Kristo eh. Nasa Biblia eh. Iibigin natin ang lahat ng tao, pati kaaway, ipapanalangin, gagawa ng mabuti. Galatia 6:10, kapatid na Daniel. Utos ni Kristo yan eh. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ayun ang sabi. Habang may pagkakataon tayo, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Lahat, gagawa natin ng mabuti. Lalong-lalo na sa mga kasambahay ng pananampalataya. Pero utos, lahat gagawa ng mabuti. According to our opportunity. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. And one good that we can do for them is to pray for them. Even
for our enemies. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yan po utos ni Kristo yan. Pagka nakakita kayo ng iglesia na ang kaaway itinuturong gipitin, ang kaaway tinuturing lipulin, itinuturong kagaguhan lang iglesia yan. Katarantaduhang relihiyon niyang ganyang mga relihiyon. Mga gago ang nagturo dyan. Hindi si Kristo ang nagturo dyan. Kasi kung si Kristo ang tagapagturo na kaisa-isang guro, ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo, ang turo niya, pray for them that despitefully use you and persecute you. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Love your enemies. Nakita niyo mga kapatid? Kaya pati yung panalangin, kasama yung ating mga kaaway. Kasama yung ating kapitbahay. Panginoon, sana po, yung aming kapitbahay, huwag magkasakit kasi baka mahawa kami. Ma-lockdown kami lahat dito. Panginoon, sana yung kapitbahay kong mahirap. Mahirap po, wala po silang makain. Binibigyan ko lang ng paminsan-minsan ng kaunti. Tulungan mo po ang aming kapitbahay. Kahit na chismosa yung kapitbahay mo, sana po tulungan mo siya at sana matuto siya ng kabutihan. Parang ganun. Some wishes, maliit na kahilingan sa Diyos para sa taong kahit para sa iyo walang kwentang tao. Dapat isama mo sa panalangin mo yun, kapatid. Kung talagang Kristiyano ka, dapat isama mo yun sa panalangin mo. Ang hindi lang natin ipapanalangin, yung mga taong nakakaalam na ng katwiran, nilalabag ng nilalabag, mga nasa iglesia kunyari, tapos hindi naman sumusunod. Ang ginagawa ay puro mga kasalanan, yun ang hindi dapat ipanalangin. 5:16 ng unang Juan, pakinggan nyo. Kung makita ng sinuman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Bawal palang ipanalangin yung gumagawa na talaga ng kasalanang mortal na ikamamatay na. Yun talagang mga hardened na kriminal na sa harap ng Diyos. Mga kriminal na sa Diyos yan. Iba kasi yung kriminal sa tao kaysa sa kriminal sa Diyos Yung mga kriminal sa Diyos, yung mga kalaban na ng Diyos, yung ayaw ng kumilala sa Diyos, nagmumura sa Diyos, yung mga kung sino-sino, yung mga ayaw ng talagang sumunod. Kahit na kuminsan naanib na sa iglesia, hindi pa rin sumusunod. Yun, hindi na dapat ipanalangin yun. Pero lahat ng tao, kahit masama, dapat ipanalangin natin, kahit kaaway natin. Isa yan sa mga pangunahing utos ni Kristo. Kasi sa pananalangin natin na ipapakita natin sa Diyos, meron tayong tiwala unang-una sa Kanya at meron tayong pag-ibig para sa ating kapwa. Hindi mo kasi naman ipapanalangin yung hindi mo natutuhang ibigin Hindi ba pag ang isang tao mahal mo, lagi mong pinapanalangin? Ikaw ang laman ng aking dalangin araw at gabi. Sabing ganun. May kantang ganun nakalimutan ko lang. Kasi mahal niya. Kaya niya pinapanalangin. Kung muutos pati kaaway mahalin, kaya kailangan may bahagi sa panalangin natin ng ating mga kaaway. Ayan. Ang tanong uli, kapatid, tinuro ba sa iyo sa iglesia mo yan? Yang aral na yan. Na hindi mo dapat sumpain ang kaaway mo, kundi dapat ipanalangin mo.
Tinuro ba sa inyo yan? Hindi mo dapat patayin ang kaaway mo, kundi panalangin mo. Pag nagutom siya, pakanin mo pa ang kaaway mo. Pag nauhaw siya, painumin mo pa ang kaaway mo. Paano mong bobombahin? Paano mong ididimanda ng patong-patong kagaya ng ginawa sa akin ng Iglesia ni Manalo? 20 mahigit na demanda at gusto pa ipahuli ko sa Interpol. Nilagay pa ako sa Interpol sa tawag doon. Meron akong pinalagay nila red alert ba yung tawag doon? Ano tawag doon, kapatid na Daniel? Red notice. Nilagay ako sa red notice. Nung aming ipa-verify sa Netherlands, wala naman pala akong red notice. Sino naglagay? Sila. Sila ang nagpa-file sa akin ng mga maging fugitive ako from justice. Yan trato ng Iglesia ni Manalo na yan. Pati sa kanilang mga miyembro na tumututol sa kanilang maling aral, ayun ang ginagawa nila. Saksi dyan yung isang ministro nila, si Lowell Minorca, na kung ano yung ginawa sa akin, yun din daw ang ginagawa sa kanya. Sinampahan siya ng katakot-takot na demanda. Mga Iglesia ni Cristo, sana magising kayo. Naturuan kayo ng maling aral na ang kaaway nyo, gipitin nyo. Mag-imbento kayo ng mga kasinungalingan para idemanda ninyo. Andain yung kasinungalingan, inimbento laban sa akin . Salamat sa Diyos, na-dismiss . May frustrated murder, may kung ano-ano. Attempted murder, may kung ano-ano. Ang dami. Mahigit na 20. Sana, ang payo ko sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, matuto kayo ng aral ni Cristo. Yamang nagke-claim kayo, Iglesia kayo ni Cristo. Ang aral na sinusunod nyo, hindi aral ni Cristo . Nakamuhian ng kaaway, gipitin ng kaaway, At kahit kamag-anak pa nila pagka kanilang kaaway, hindi na sumasang-ayon sa kanila, ayun na, dinimanda na, pati kapatid. Dinimanda na. Iyan ang masasabi ko sa inyo. Pero sa talagang turo ni Kristo, yung totoong Kristo, yung Kristong anak ng Diyos na nagkatawan tao, hindi yung Kristong tao, ay mapagmahal sa kapwa yun. Mapagmahal. Pati kaaway, alam niyang mahalin, gagawaan niya ng mabuti. 12:20 ng Roma. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Pati yung kaaway mo, pag inibig mo, nagutom, pinakain mo, nauhaw, pinainom mo, mararamdaman niyan tiyak yun. Para kang nagbuntun sa kanyang ulo ng baga ng apoy. Ang ulo kasi, napaka-sensitive niyang ulo . Katunayan sensitive yan. Pagka ikaw meron kang dinaramdam kuminsan, yung, tawag doon, yung sakit ng ulo na matindi. Ang tawag doon? Migraine po. Migraine. Hawakan mo lang yung buhok mo. Mararamdaman mo yung sakit . Buhok pa lang, nararamdaman mo na yung sakit . Ang iyang ulo kasi, sensitive yan. Pag gumagawa ka ng mabuti sa kanya, bagaman inaaway ka niya, bagaman ikaw kanyang inuusig, pinapanalangin mo siya, ginagawan mo siya ng mabuti, hindi ka gumaganti sa kanya ng masama, para kang naglalagay sa kanyang ulo ng baga ng apoy. Na ibig sabihin, siya mismo ang mapapaso sa kanyang ginagawang masama sa iyo. Marirealize niya, mapipil niya na ginagawan ka na niya ng masama, ginagawan mo pa siya ng mabuti. Parang baga ng apoy na mahirap na napakadaling maramdaman ng ulo. Ganon ang paggawa ng mabuti sa kaaway. Mararamdaman niya yon. Kahit na tinuturing kanyang kaaway, tinuturing mo naman siyang hindi kaaway, ginagawan mo siya ng mabuti, mararamdaman niyan tiyak yung ginagawa niyang mabuti at maaaring buksan ng Diyos ang kaisipan nun para siya'y magpakabuti rin. Yun po ang sinasabi ng aral ni Kristo. At hindi mo sila dapat na parang itong mga manalista,
pinapanalangin ako mamatay. Parang si Kibuloy. 6 na buwan na lang daw ako, patay na ako, sabi ni Kibuloy. Ito namang sa iglesia ni Manalo, pagbalik ika niyan, abangan nyo sa airport. Papasalubong ika natin yan kay Amuraw, kay kapatid na Amuraw. May carpet pa ika, libre pa ang kape, libre pa ang, yan ang salita nitong mga walang hiyang ministrong ito eh. Hindi ba yan maliwanag na threat na pinabayaang makalusot sa ere ni LaGuardia ng MTRCB? Isang maliwanag na threat yan sa akin. Pinapaabangan ako kung saan ako pupunta. Yan ba tinuro sa inyo ng Kristo yung tao? Manggipit ng kaaway? Ipanalangin ng kaaway tapos sabi, ang hangad namin sa'yo are rest in peace. Di papatayin ako talaga ng mga walang hiyang ito. Ang wish daw nila sa akin, rest in peace. Ibig sabihin no, rest in peace. Dahil mamatay ka, yan ba ang wish mo sa kaaway mo? Rest in peace? Ang nasa Biblia, ang kaaway mo, ipapanalangin mo para bumuti. Hindi mo susumpain, hindi mo... pakinggan nyo, sa Pedro, ganito ang sinasabi sa aklat ni San Pedro. 3:9 ng unang Pedro. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Inalipusta ka, dapat gantihin mo ng pagpapala. Kaya ako, pag inaalipusta ako, sumasagot ako, aral ng Diyos ang sinasagot ko eh. Kasi kung magliwanag sa iyo yung aral ng Diyos, pagpapala yun sa iyo. Ako, sumasagot ako, nakikipagsagutan ako. Bakit? Aral ng Diyos yung isinasagot ko eh. Pero hindi ako gumaganti ng demanda, hindi ako gumaganti ng parang namimersonal na kung ano-anong sinasabi. Masama po kasi yun, mga kapatid. Aral ni Kristo yan. Kuminsan pagka nadadala ka ng emosyon mo, kuminsan parang nakakaramdam ka ng ng pagkaapi, ng sobra na itong mga ito. Sabi ko sa loob-loob ko. Ako raw si Manluloko, si Manggagantyo, si Mangungotong, siman daw ako. Pinagsasabi niyang mga yan. Alam mo, si Soriano, talaga naman siman naman ito eh. Si Manluloko, si Manggagantyo, si Mandarambong, kung ano pinagsasabi. Naglita niya itong mga pastor ni Manalong ito. Naka-record yan eh. At yan, dapat alam ng MTRCB yan eh. Kasi inaprubahan nila ang showing yan eh. Yan po official yan. Hindi namin invento yan. Talagang ganyan ang ugali nitong mga taong ito. Ang ibig ko lang sabihin, kung ito naturuan ng aral ni Kristo, hindi ganito kung magsalita ito na hindi naman binabasa ang Biblia, ano ba kayong kahulugan ng angkla? Siman kayo eh. Yun kasi Soriano kasi siman yan eh. Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungotong, ayan. Siman naman talaga kasi Soriano. Ganun pala kahulugan sa kanila nung angkla. Yung angkor sa barko. Dahil siman ka, si Manloloko, si Manggagantyo, yun ang sabi nila. Pero hindi ko ginagantihan na sila si Manloloko, hindi ko ginagantihan yun. Ako, gumaganti ako, aral ng Diyos ang sinasabi ko. Na mali ang kanilang turo, mali ang kanilang relihiyon, mali ang kanilang aral. Aral ng yung panggigipit sa kaaway. Ang aral ni Kristo, ibigin ang kaaway, idalangin pati kaaway. Idalangin ang lahat ng mga tao. Yan ang aral. Tandaan nyo ngayon. Ang punto natin, pag sinabing idalangin, kanino tayo mananalangin? Filipos 4:6. Pakinggan nyo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat,
ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon, ang panalangin sa Diyos po yan. Hindi kay Maria, mga kapatid. O, huwag kayo magagalit, uulitin ko. Kung ito itinuro sa inyo, hindi kayo magkakamali. At kung ito itinuro sa inyo, hindi kayo magagalit sa akin. Kasi sanay na kayong marinig yung totoo Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang sabi sa English, have no anxiety about everything or anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. To God. Sa Diyos ka mananalangin. Ang sabi sa Bisaya, ang liwaliwanag, dili ka mo managkaguol sa bisan unsa, kundili siya tanan, pinaagi sa pagampo, ug sa pangaliyupo, nga may pagpasalamat, ipahibalo ninyo sa Diyos ang tanan ninyong mga pangayo. Sa Kapampangan, kung mababalisa, king nanumang bagi, nung king sablang bagi, king pamamilatanan ning panalangin at dalong, kagum ning kapasalamatan, ipabaluyo ing kekong kayadwanan king Diyos. Hindi kay Maria, sa Diyos, hindi kay Pablo, no? Hindi sa mga santo. Hindi doon tayo mananalangin. Mananalangin tayo sa Diyos. Didirekto tayo sa Diyos. Hindi kailangan dumaan ka kay San Roque. Hindi ka kailangan dumaan kay Santa Scholastica. Hindi. Pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi ka mananalangin sa toring-garing. Ano ba naman yan, mga kapatid? Anong aral yan? Nasaan sa Biblia yan? Na kailangan dumaan ka. Toring-garing, panalangin mo. Bahay na ginto. Panalangin mo kami. Kabanantipan, panalangin mo kami. Pinto sa langit, panalangin mo kami. Talang maliwanag, panalangin mo kami. Saan mo nakuha yan? Aral ba ni Kristo yan? Na pati pintuan ng langit, tutusan mong manalangin. Kung talagang pintuan yon, pintuan yon, hindi nga mananalangin yon. Maaari kung kinulang ng langis, Brad Rode, lalangit-ngit, hindi mananalangin. Opo. Langit-ngit impossible. Paano naman yan? May litanya ka ng kung saan-saan ka dumadaan. Sabi ng salita ni Kristo, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Ilocano, ang sabi roon, ay ganito, di kay madanagan iti uray anya, no di ket kadagiti isu amin, maipakaammo kuma dagiti dawat tayo iti Dios, gapo iti kararag ken araraw agraman panagyaman. Ang sabi sa Bicol, sa anuman da ikamu mahadit, kundi sa gabos na bagay, huli sa pamibi asin pagngayo-ngayo na may pagpasalamat, ipahayag nindo sa Diyos an sa indong mga hinahagad. Ayon, sa Diyos, sa iligay nun. Dili kamo magpalibog sa bisan ano, kundi sa tagsa kabutang, sa pangamuyo, kag pagampo nga may pagpasalamat, ipakilala sa Diyos ang inyong mga pangabay. Ayan, ang liwaliwanag. Sa Diyos ka mananalangin, kapatid. Huwag ka nang dumaan kung kani-kanino pang santo. Huwag ka nang mag-utos sa pintuan ng langit, bahay na ginto, Torre ni David. Ano yun? Magagalit kayo sa akin. Talagang namang nasa aral nyo ito. Umpisahan mo nga sa umpisa yan, litanya na yan. Sa umpisa.
Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Ba't kailangan na sinabi mo ng pakinggan Tapos didiin mo pa, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santissima Trinidad na 3 persona sa isang Diyos, maawa ka sa amin. Inisa-isa mo na nga Ama, Anak, Espiritu Santo. Tapos tinatlo mo pa nga uli. Paulit-ulit na yan, kapatid Santa Maria, panalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, panalangin mo kami. Santang Birin ng mga Birin, panalangin mo kami. Ina ni Kristo, panalangin. Hindi ba siya nga yung Ina ni Kristo? Ba't ang dahil pang kung ano-anong titulong inilagay mo? Ina ng grasya ng Diyos, panalangin mo kami. Inang kasakdal-sakdalan ni panalangin mo kami. Inang walang malay sa kahalayan, panalangin. Anong walang malay sa kahalayan? Kaya nga nakipagnobya yan Ang tindi nyo. Wala raw malay sa kahalayan si Maria. Hindi totoo yan. Maling aral yan. Na si Maria walang kahalayan. Lahat ng tao may kahalayan. 1.17 ng Santiago. 1.14. Pakinggan nyo. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Bawat tao, maaaring merong mahila siya ng kanyang masamang pita. Yung lust of the flesh, yung nararamdaman, natural sa tao yun Hindi naman kasiraan ni Maria na aminin natin, nakakaramdam din siya ng kahalayan. Kaya nga siya nakipagnobyo kay Jose. O di ba? Hindi naman masama yun na naramdaman niyang umiibig siya Tapos itatago mo, lalagay mo sa panalangin. Inang walang malay sa kahalayan, ipanalangin mo kami. Inang di malapitan ng masama, ipanalangin mo kami. Inang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. Inang ipinaglihin na walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Inang kaibig-ibig, panalangin mo kami. Inang katakataka, ipanalangin mo kami. Ina ng mabuting kahatulan, ipanalangin mo kami. Ina ng mga nang may gawa ng lahat, panalangin mo kami. Ina ng mapag-adya, panalangin mo kami. Birheng kapahampahaman, ipanalangin mo kami. Birheng dapat igalang, panalangin mo kami. Birheng dapat ipagbantog, ipanalangin mo kami. Birheng makapangyayari, panalangin mo kami. Birheng maawain, panalangin mo kami. Birheng matibay. Ano ba yan? Bawal ni Kristo yan Mateo. Basahin natin ang Mateo. Tandaan nyo, ang aral ni Kristo, ang tanging aral na mabuti, na ayon sa kabanalan. 6:7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bawal pala yung panalangin inimbento ng mga paring Katoliko Paulit-ulit na lang. Si Maria rin ang ibig sabihin nun Ilang kapampaman, ilang kapantas-pantasan, ina ng awa, ina ng lahat na ng klase ng ina inilagay mo na kay Maria. Inang kagalang-galang, inang dapat ipagbantog, panalangin mo kami. Biring dapat igalang, panalangin mo kami. Biring dapat ipagbantog, panalangin mo kami. Biring makapangyayari, panalangin mo kami. Biring maawain, panalangin mo kami. Biring matibay na loob sa magaling, panalangin mo kami. Salamin ng katwiran, panalangin mo kami, pati salamin. Luklukan ng karunungan, panalangin mo kami. Mula ng tuwa namin, panalangin mo kami. Sisidya ng kabanalan, panalangin mo kami. Sisidla ng bunyi at bantog, panalangin mo kami. Sisidla ng bukod tanging katimtiman, panalangin mo kami. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait. Sa tao ang halagay, panalangin mo kami. Torin ni David, panalangin mo kami. Torin na garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Batal, ano ba yan? Kabanantipan, panalangin mo kami. Pinto sa langit, panalangin mo kami. Talang maliwanag. Ano yan?
Yan ba aral ni Kristo, mga kapatid? Mga kapatid na Katoliko, huwag kayong magalit. Pati yung pare, gamitin mo utak mo, pare. Nasa Biblia, ang salita ni Kristo, ang doktrina ni Kristo, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sabi nung pari doon sa Cebu, makabuluhan naman. Anong makabuluhan? Si Maria rin yun Ilang kapaham-pahaman. Birhen ng mga birhen. Matrona ng mga matrona. Kung ano-ano pinagsabi mo, siya rin yun. Ba't inuulit-ulit mo? Hindi ba alam ng Diyos yun? Para ulit-ulitin mo ng ulit-ulitin. Sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit, gaya ng ginagawa ng mga pagano o ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Ang nagsasalita rito si Kristo. Kung iginagalang mo yung Kristo, sumunod ka sa Kanya, kapatid. Bakit ayaw niya nung panalangin pa ulit-ulit? Ayaw ng Ama. Sapagkat huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat natatalastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa nga nagsasalita, alam na ng Diyos yun nasa puso mo I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Kahit nga may bagyo manalangin ka sa Diyos, time-time. Hindi mo kailangan ulit-ulitin. Kahit bumabagyo, kumukulog, naririnig ng Ama yun, di naman siya bingi. Siguro, kaya nga kayo ulit-ulit, nananalangin kayo sa bingi. Alam mo ang dinadalangin ng Katoliko? Bingi. Kaya inuulit-ulit nila. Alam nyo kung bakit bingi. Pakinggan nyo. 2:18 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Alam nyo, pag ang isang bagay, pipi, ang isang tao, bingi yun. No? Kasi pag ang tao nakakarinig, matututong magsalita, ba't pipi? Kasi bingi. Meron sinasabi si Propeta Habakuk, mga piping Diyos-Diyusan, mga binubong larawan, mga nililok na larawan, tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ang nag-anyo sa Kanya. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it, the molten image and the teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols. Yun. Mga ginawa ng kamay, mga idolo, mga estatwa. Bingi yun. Hindi makakarinig yun. 115:4 ng awit. Mga kapatid na Katoliko, huwag kayong magagalit. Huwag niyong gagawing magalit kayo dyan sa sinasabi ko. Nasa Biblia niyo yan. Hindi lang binabasa ng pare. Nasa Biblia niyo yan, mga kababayan. Panahon na para tayo magbukas ng isip. Huwag tayong habang panahon pinaglololoko ng mga Romano. Sila may kagagawan yan, yung mga Romano No? Na nakarating dito sa Pilipinas. Huwag kayong magalit sa akin. Basahin niyo Biblia niyo. Kung talagang umiibig kayo sa Diyos at kay Kristo, ang salita ni Kristo nasa Biblia, ang salita ng Diyos nasa Biblia. Ano raw yung mga Diyos-Diyusan na yan, mga estatwa na yan, mga ribulto na yan? 115:4 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto,
yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong. Meron silang tenga, hindi nakakarinig. Kasi kung yung Diyos na pinapanalanginan mo, talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo nga kailangan ulit-ulitin . Kasi kahit nga sa gitna ng putukan, maririnig ka nun . Pero yung mga pinapanalanginan kasi ng Katoliko, mga Diyos na may tenga pero hindi nakakarinig. Magagalit ba kayo sa akin, mga kababayang Katoliko? Nasa Biblia nyo yan. Nasa Bibliang Katoliko yan. Basahin natin sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Ang kanilang mga larawan ay pilak at ginto, isang gawa ng kamay ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga sila, ngunit hindi nakaririnig. May ilong sila, ngunit hindi nakaaamoy. May mga kamay sila, ngunit hindi nakararamdam. May mga paa, ngunit hindi nakalalakad. Ni bulong man ay walang makalabas sa kanilang lalamunan. Ang nagsisigawa sa mga iyon ay matutulad sa kanila. Lahat ng nananalig sa kanila. Pero nyo yan, nasa Bibliang Katoliko. Binabasa ba yan ng pare? Tinuturo ba yan, mga kapatid, sa inyo? Kung Katoliko kayo. Ang napagdididinig nyo sa pulpito, si Duterte, ganire, si Duterte, ganun. Yan ang marinig ko sa pare ngayon . Pero bakit hindi kaya yung aral na yan ang kanilang basahin sa inyo? Na ang kanilang mga gawa ng kamay ng mga tao, yun ang kanilang sinasamba, may mata di nakakakita. May ilong di nakakaamoy, may bibig di nagsasalita. Nasa Bibliang Katoliko yan. Ang nagsisigawa sa kanila, matutulad sa kanila, lahat ng nananalig sa kanila. Pag diyan ka nanalig, matutulad ka diyan. May tenga ka, hindi ka makakarinig ng katotohanan. May mata ka, hindi ka makakakita ng liwanag. Kasi ang focus mo nandoon sa ginawa ng kamay ng mga tao. Sukat yan ang panalanginan mo. Humarap ka sa bato, tapos lumuhod ka, pakatapos manalangin ka ng 1 oras at kalahati na ulit-ulitin mo kung ano pinagsasabi mo. Yan ba utos ni Kristo yan, mga kapatid? Walang pari na nabubuhay ngayon sa buong mundo makakapagpakita sa akin na utos ni Kristo yan. Papaputol ako ng leg, mga kababayan. Kung may pari na makakapagpakita sa inyo, sa harapan ninyo, na yan ay utos ni Kristo. Walang utos si Kristo na lumuhod ka dyan sa ginawa ng kamay. Bawal ng Diyos yan. Maski sa matandang tipan, bawal yan. 5:8 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopoot sa akin. O yan, wala ba sa Biblia ng Katoliko yan? Ang liwa-liwanag nakasulat yan, huwag kang gagawa. Ba't gumagawa kayo? Kasi pinagkakakitaan yan. Malaking business yan. Tingnan niyo yung Catholic Trade Center. Milyon ang pinikita niyan. Dahil dyan sa mga ginawa ng kamay ng tao na yan. Ang sabi sa Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo
ng larawang inanyuan. Na alin? Nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa baba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mo silang luluhuran. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon Diyos ay mapanibuguin Diyos. Sinasabi yan sa pasyon eh. Ang mga Katoliko talagang pinagkakaitan lang kayo ng turo, mga kapatid. Hindi dapat lumuhod dyan eh. Diyan sa mga ganyan ginawa ng kamay. Sa pasyon na ginawa ng paring Katolikong Pilipino, mas totoo pa itong nasa pasyon kaysa dyan sa tinuturo ng Roma eh. Ano nasa pasyon? Pilipino gumawa nito eh. Nasa Biblia kasi ito, kinopya ni Padre Mariano Pilapil. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Sino raw ang luluhuran? Ang Panginoon Diyos. Siya lamang. Kung marunong ka ng Tagalog, ba't ka luluhod kay Maria? Ba't ka luluhod kay Tiago? Ba't ka luluhod kay Barbara? Ba't ka luluhod kay... Naku, patawarin tayo mga kababayan. Huwag kayong magalit. Totoo ito sinasabi ko. May ebidensya nga, kinakanta ko pa eh. Tapos binabasa pa sa Biblia. Tapos luhod ka ng luhod kung kani-kanino. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Yung yumukod ka lang, bawal na eh. Manalangin ka pa. Lagyan mo pa ng bulaklak at kandila, tapos ipag-prosesyon mo pa. Bawal yan, mga kapatid. No? Kaya tinyo, ang ating pinag-aaralan na doktrina ni Kristo, panalangin. Dapat alam mo kung kanino ka mananalangin. Hindi ka mananalangin sa mga ginawa ng kamay ng tao. No, hindi ka luluhod sa mga ganyan. Hindi ka man dapat na yumukod sa kanila. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Kaya naghihinanakit ang Diyos na poong marikit eh. Sabi sa pasyon, naghihinanakit ang Diyos poong marikit, ginto, pilak, yamang munti, sa iyo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsusulit. Sabi rin ng pasyon, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Malaking kasalanan pala yan, dakila ang sala. Nang tanang anak ni Eva, anakin ay idolatria, kahit ano, pati kalendaryong binigay ng incheck, ilalagay sa dingding, lahat luluhuran na. Kahit alikitran lang, yung alikitran, yung maitim, iguguhit sa dingding ng krus, luluhuran na, mananalangin na ron. Lalong dakilang sala ng tanang anak ni Eva, anakin ay idolatria, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Mga kapatid, gumising tayo. Panahon ng lumayas tayo dyan. Sa pagsamba na yan, yung pananalangin dyan sa mga Diyos-Diyusan na yan, nagawa ng kamay ng mga tao, kasuklam-suklam yan sa Diyos. Kasuklam-suklam yan sa Diyos.
Unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Nakakarimarim sa tunay na Diyos. Naluluhod ka sa ginawa ng kamay ng mga tao at mananalangin ka. Samantalang ang utos ng Panginoon Kristo, manalangin kayo sa Diyos, ang sabi niya. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos tayo mananalangin, hindi sa santo, hindi sa idolo, hindi sa estatwa, hindi sa ribulto. Bawal po yan. 5:8 ng Deuteronomio. Mga kababayan, tandaan niyo ang talata. 5:8, basahin natin sa 6 na wika para matauhan yung mga Bisaya, kapatid na Jerry. Dili ka magbuhat alang kanimo og linilok nga larawan, ni sa bisan unsa nga dagway sa bisan unsa nga butang nga atua sa ibabaw sa langit, kun sa ilalom sa yuta, kun sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, ug sa ibabaw sa ikatulo, ug sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Eka gagawa di kilkeka ametong alarawan adinukit, ni kalupan na ning nanumang bagay ay atsuking babo banwa, o king atsulalam na ning labwad, o king atsuking danum king lalam na ning labwad. Eka duro ku karela, ni susuyo karela, uling ako ing ginua kay kang Diyos, Diyos kong mapangalalo. Adaralawan ko ing dewa kandading mga tuwakaring anak, at king katlo at king kapat adai rading misasakwil kanako. Di ka mga rami, di iti maipaikon ka, aladawan akinitikitan. Uray anya akapadpada ti adda ijay ngato sa dilangit. Wenno iti baba dito'y daga. Wenno ti adda iti danom, iti uneg ti daga. Di ka iruknoy ti bagim kadakwada. Uray pagserbian ida. Tasyak ni Apo a Diyos mo, manangimunak a Diyos. Mangipasarungkar iti kinadakes dagiti ama kadagiti anak kadagiti may katlo ken may kapatakapututan dagiti gumura kanya. Dai ka maggibo sa saimo nin tawo-tawo. Minsan anuman naladawa nin anuman na bagay na idtuon sa itaas kan kalangitan o sa ibaba sa daga o sa katubigan man sa irarum kan daga. Dai ka magduko sa sainda, dai ka man sa inda maglilingkod. Hulita ako ang kagurang na sa imong Diyos, makusog, maimon, na ginigiaw ko ang kaliwagan kan mga magurang sa saindang mga aki, asin sa mga ikatulo, asin sa mga ikaapat, sa mga naungis sa sakuya. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, o kon ano nga kaangay sang bisan ano nga butang nga yara sa langit sa ibabaw, o kon yara sa duta sa idalom, o kon sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila, o kon mag-alagad sa ila, kay ako ang Ginoo nga imo Dios, maimon nga Dios, nga nagaduaw sang kalautan sang mga ginikanan sa mga anak, kag sa ikatlo, kag sa ikapat, nga kaliwatan sang mga naggadumot sa akon. Ayun. Maliwanag na maliwanag yan. Bawal ngang gumawa niyan, mga kababayan eh. Alam nyo, wag lang kayo magagalit sa akin. Wag lang kayo magagalit.
O, paligayin mo, magalit na kayo sa akin. Pero yung nasa Biblia binabasa ko, isulat nyo, tapos pag uwi nyo sa bahay, pag kayo na lang mag-isa, kausapin mo ang Diyos, kausapin mo sarili mo. Panginoon, galit po ako kay Soriano eh. Turuan mo po ako. Makita mo, tuturuan ka niya. No? Ikaw na magbasa, liliwanag sa isip mo yan. Bawal talaga yung ginagawa ng Katoliko na yan. Mananalangin dyan sa mga Diyos-Diyusan na yan. Na ginawa ng kamay ng mga tao. Tapos magdidiboto pa, luluhod pa. Nako, nakikipagpatayan yung mga deboto sa Quiapo pagka Enero. Nagsusuntukan pa, makahawaklak dun sa Kristong Negro ron sa Quiapo. Nako, nagsusuntukan pa. Ayan, no? Maraming namamatay pa dyan minsan. Dahil sa pag-aagawan na yan. Yan po kasuklam-suklam sa Diyos yan, mga kapatid. Tandaan nyo, kasuklam-suklam yan. Kung tayo'y susunod sa aral ni Kristo, mananalangin tayo sa Diyos. Hindi kahit kanino. Hindi tayo dapat manalangin kahit kanino pang iba. Sa Diyos lang. Mananalangin ka sa Diyos, Ama, mananalangin tayo sa Panginoon Kristo, mananalangin tayo sa Espiritu Santo. Sapagkat yung tatlo na yon nakapangyarihan, yun po ay kasama sa tinatawag na deity sa English o Godhead. Sa Grego po, ang tawag doon, theotes. Yung salitang theotes, ang ibig sabihin po noon, pagka-Diyos. Yung divinity or theotes, pagka-Diyos yun. Ibig sabihin noon, pagka-Diyos, Godhead, divinity, theotes. Ang Espiritu Santo'y bahagi po ng tinatawag na theotes. Kaya sa Kanya mananalangin tayo. Kay Kristo, bahagi ng theotes, mananalangin tayo sa Kanya. Ang Ama, mananalangin tayo sa Kanya. Basahin natin. Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Ama. Manalangin tayo sa Panginoong Hesus. Ang mga apostol nanalangin sa Panginoong Hesus. Nababasa sa maraming talata sa Biblia. Pero bukas pa po natin yan mababasa. Mananalangin tayo. Unang utos ay manalangin para sa lahat ng tao. Pati kaaway, papadalangin natin. Kung di naman natin alam kung saan tayo mananalangin, nanalangin ka sa harapan ng bato, sa harapan ng kahoy, sa harapan ng styrofoam, sa harapan ng fiberglass, sa harapan ng chalk, doon ka mananalangin. Bawal po ng Diyos yan, mga kapatid. Maawa tayo sa ating mga kaluluwa. Mali po yan. Kung gusto nyo mapatunayang mali, anyayahan nyo yung Papa sa Roma sa isang diskusyon. Pwede na po ako makipagdiskusyon sa Papa sa Roma dahil yung Papa sa Roma ngayon, marunong Kastila, marunong na rin ako ng konting Kastila. Makikita nyo kung kayang ipagtanggol yan ng Papa o kahit ng sino mang kardinal ng Katoliko. Hindi nila kayang patunayan yan na may aral si Kristo na humarap ka sa santo, manalangin ka, maglagay kang bulaklak, maglagay kang kandila, tapos ulit-ulitin mong ulit-ulitin. Bawal ni Kristo yan. Sa pananalangin nyo, huwag nyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Uulit-ulitin mo, parang bingi yung tinatawagan mo, mali na agad doon. Kaya maraming mali tayong dapat matuklasan Matutuklasan natin yan pag tutuloy nating pag-aralan ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kababayan, wala po na ang oras. Sana bukas dalo kayo uli. No? Basahin muna natin, kapatid na Daniel, kung meron pang konting oras yung mga nasa ating social media.
Mula po kay Oliver Mercenes, sa wakas, mass indoctrination na. Sana loobin niyo po, Ama, na matapos namin ng asawa ko ang mass indoctrination. Evangeline Vargas, salamat sa Diyos. Umpisa pa lang matututo ka talaga ng kabutihan na hindi pa imbabaw. Napaka-pure ng doktrina ng Panginoong Jesucristo, nakakaalis ng karumihan ng puso. Alfonso Acob, lahat halos ng relihiyon galit sa di kapanalig. Sa iglesia lang ng Diyos itinuturo na ibigin ng kaaway sa pamamagitan ng ipanalangin mo sila. Salamat sa Diyos. Virgilio Vergara, magandang gabi po sa lahat ng kaanib ng MCGI. Ito po ang aking day 1 ng pakikinig at panonood via Facebook. Samahan nawa ako ng Diyos na matapos ko ang doktrina. Loobin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jean Seguro, thank you, Father God. I was given the time to watch and hear this live mass indoctrination by Brother Eli, watching from Gigikan, Gataran, Cagayan. Raimer Mejo, salamat sa Diyos at may ganitong programa. Palagi ako nanonood ng Bible Exposition. Ngayon, mass indoctrination naman. Gusto ko pong umanib sa samahang totoo, sa samahang to. Marisa Sagat, salamat po sa Diyos dahil off ako ngayon at free po akong makinig ng live indoctrination na ito. Sana patnubayan at bigyan tayo ng wisdom ng makapangyarihang Diyos para maintindihan ang aral na ito. Jojo Mira, salamat po sa Diyos. First day ko now. Sana loobin makumpleto ko ang indoctrination. Elmer Salas, maraming salamat sa Diyos para sa unang araw ng mass indoctrination. Naway loobin ng Diyos na matapos ko nang sa gayon ay makapagpabautismo na ako. Magandang gabi, Brother Eli at Brother Daniel. Jose Randy Desbaro, Brother Eli, mula nang makinig ako sa iyo, unti-unting naliliwanagan ako sa pag-intindi ko sa Biblia. Salamat sa Diyos. Evelyn Velarde, good PM po sa lahat. Salamat sa Diyos at makapakinig muli kami ng tunay na doktrina. Simula po nang makapakinig kami ni Roberto kay Brother Eli, marami po kaming natutunan. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Noel Canha, dati din naman akong sarado at nakakandado pero nang dahil sa nabuksan ng pangunawa ko, nakilala ko ang tunay na aral na walang katumbas at halaw lahat sa banal na kasulatan sa pamamagitan ni Brother Eli. Chris Abuyan, it's really timely. What Brother Eli is teaching is really the teachings of Christ. No other preacher can do like this, proving it is the true and only Church of God. Thanks be to God. Marilu Agahan, ang sarap pakinggan ng mga aral ni Brother Eli. Marami po akong natututunan. Salamat at alam ko na ang dapat kong gawin. Dapat pala ipagdasal ko ang mga taong nakagawa sa akin ng hindi maganda. Salamat. Minerva, masarap pakinig ng doktrina sa panahong ito. Nakakapagpatibay at nakakawala ng stress o kabalisahan. Salamat sa Diyos. Scats Anyep Eduarte, salamat sa Diyos at nakapakinig po ako ngayon kay Brother Eli. First day po ng pakikinig ko sa mass indoctrination. Loobin po nawa na matapos ko ang mass indoctrination. Salamat po sa Diyos. Maricel de Dios, salamat sa Diyos at nakapag-umpisa na ako ng doktrina. Sana matapos ko po at sana loobin ng Diyos na mabautismuhan ako. Lanlan, ako po ay Katoliko pero hindi po ako magtatampo kasi mas masarap makinig ng katotohanan kaysa sa nakasanayan na puro naman kasinungalingan. Salamat sa Diyos. Edmel Maram, salamat sa Diyos. Mass indoctrination na. Napakagandang makinig dahil madami po kaming di napapakinggan sa mga ibang relihiyon. Napakabuti po ng Diyos. Daniel Santos Magno, sa pinanggalingan ko po, wala po na iturong ipanalangin ng kaaway dahil isang basa lang po ng talata, kwento na. Hehe. Hey, si Oinoros. Isa sa mga nakalulugod sa programang ito ay yung pagtuturo ng kabutihan sa kapwa. Brother Eli, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Napakahalaga ng inyong turo para sa mga taong katulad ko na masama puso. Yan po, kapatid na Eli, ang ilan sa mga comments sa ating salamat sa inyo, mga kapatid, mga kababayan na nagtitiyaga. Ang panalangin ko, hindi bali pong magalit kayo sa akin, okay lang yun. Pero yung salita ng Diyos na binabasa ko, sana po pagbulay-bulayan ninyo. Kayo mismo ang magbasa, isipin nyo na kung dapat ba kayong magalit dahil binabasa ko. Kasi tumatama sa maling aral ng inyong samahang kinalalagyan o kinaaniban. Okay lang sa akin yun. Kahit sabi ko nga sa inyo, para lang kayong kumain ng saging. Binalatan nyo yung saging, kinain nyo yung laman, tapon nyo yung balat. Palagay nyo, ako na lang yung balat. Yung dinala ko sa inyo bilang balat, yung salita ng Diyos na pakikinabangan ninyo, huwag nyo pong itapon yun. Mahalin nyo yon, mga kapatid. Magliligtas po yan sa atin sa maraming kasamaan. Lalo na sa panahong ito, di tayo nakakatiyak. Isang araw, papasok sa ating bahay. Yang salot na yan. Kung meron tayong Diyos, meron tayong proteksyon. Meron tayong madadaingan sa panalangin. Tandaan nyo po, ang utos na panalangin ay
utos ng Diyos, salita ni Kristo, isa yan sa mga pangunahing aral. Pero wag tayong mananalangin sa mga ginawa ng kamay o sa kapwa-tao. Mananalangin tayo sa Diyos. Yan ang natutunan natin ngayon. Umawit po tayo ng isang himno bago tayo dumuloy sa ating pananalangin. Kasama na po ang ating